add to a group. Nyari, di mo alam yung pangalan ng group. Nyari, ano nga yun? Group. Yan. Check names. And then, ayan. Since may dalawang nakita, select mo lang. Then, okay. Then, ayan na. Pwede mo na siyang i-add dun sa group na yun. Ayan. Add to group operation was successfully completed. Then, pag tinignan natin sa members of, yan. Makikita natin na member siya ng group 5. So, ayun. Ayun yung ganun yung gagawin ninyo if magmamanual kayo na mag-add ng users to groups. Though, sa case ko, kapag tinignan nga natin to, wait nga, full screen tayo. Yan. Ito yung another perk ng pagiging paggamit ng guest additions. Pwede ka na mag-full screen. So, ayun. Since nga ito, check natin yung sa BSIT1A. Yan. So, makikita nyo, ang dami. And then, meron pa tayong other files. Yan, dami pa din. So, para hindi kayo abutin ng siyam-siyam, ang pwede ninyong gawin is gumawa kayo ng script. So, ayan. Ito, isinalan mo lang sa PowerShell. So, ito, naka-modify na to para sa akin. Nandito yung domain ko, which is yung benitez.bsit.org. And then, yung specified password ko is, para sa lahat is, Alwin at 123. And then, container, andito lang din yung domain ninyo, and ayun lang. So, as you can see here, admin user lang natin is si alvin.benitez, which is yung pinapagawa sa amin ni Sir. And, ayan. Kung wala pang nagagawa account, then gagawin yung alvin.benitez na yun. And then, magpa-proceed na siya sa paggawa. So, ayun. I-import mo din yung module Active Directory bago mo ito i-run. So, bago din yan, mayroon pa tayong gagawin sa PowerShell. Pero wait, save muna natin to. Save as natin siya as PowerShell as.ps1. Yan, ps1. Save. And then, save na. So, you can see, nagpalit na siya. Yan, meron na. ps1. Then, ito, buksan natin sa may PowerShell commands na kailangan natin i-run. Yan. Run natin to. Saglit. Mali na pindot ko. Ito. Yan. Saan natin to? Palitan natin to. Saglit. Wag na nga. Ayan. So, ito yung mga kailangan natin i-run. Papasok muna tayo sa folder ng administrator/desktop. So, pwede natin gawin yun dito. cd desktop. Yan. Oop. Wait. Tama ba to? Sige, pwede yan. Kahit hindi siya, parehas ng case, ng pagka-sensitive, basta kung hindi siya nakakapitalize. So, ito, pwede natin to ilagay para gumana yung script natin. Saglit, hindi ko kabisado. Pwede ba Control V? Tingnan natin. Hindi. So, ayan, type natin siya manually. Ulit, pagilid natin para makita. Gilid pa. And then, ayan. Set execution policy remote signed scope process. Y lang. And then, pwede mo nang i-run yung nasa directory mo na PS1 file, which is done by doing that command. /, pangalan ng file, users, underscore students, .ps1. Ayan na. Oop. Yan.
Tayin lang natin. Since gumagana na yung command. So, ang nangyari dito is nag-add siya sa users natin. Pwede natin tingnan. Dito, and then sa Active Directory users and computers, yan, isa-isa niyang ina-add. Yan. Tayin lang natin. Kasi marami-rami yan. Kapag tumigil na din, saka natin siya gagalaw-galawin. After neto, ang gagawin natin is, tatry natin mag-login dun sa different groups na yon. Para makita natin kung gumagana ba talaga yan and nandito ba talaga yan dito sa isang laptop na to. Or dito sa isang server na to. So, ayan. Next process tayo. Tignan na natin kung nandito ba talaga sila lahat. Oops. Mali. Ayan. Administrator. Directory users and computers. Yan. So, hanapin natin yung mga groups. Wait. Yan. May mga groups na tayo. 1A, 1B, NS2A, NS3A, NS4A, S2A, S3A, S4A. Then, pag dinignan natin to, members. Yan. Nandito lahat ng mga members ng BSIT 180. Isa-isayin natin. Members. Dito. Okay na dyan. Next. NS2A. Members ulit. Wala ulit akong kilala dyan. Next. NS3A. Ewan. NS4A. Yan. Wala ulit akong kilala. NS2A. Wala ata dito kilala. Ayan. So, ayan. Next tayo. S3A. Ayan. And then, BSIT S4A for the final. Ayan. So, ayan. Makita natin, nasa Active Directory domain tayo ng benitez.bsit.org. Ayan. So, ang next na gagawin muna natin bago ang lahat is hanapin ako. Kasi nawawala ako, hindi ko mahanapin sa sarili ko. Wait, dito ba ako? Yan, nandito ako. Yan, description administrator account. Yan natin. Isa pa, yung sa mismong administrator dito. Kasi hindi ata enough yan. Yan, gumawa siya ng sarili niyang sarili niyang domain na administrators. Pero hindi dapat ganyan. Kasi meron pang mismong admin dito. Yan. Add tayo ng group. Administrator. Yan. Check names. Administrators. Yan. Okay? Ayan. Kasi gumawa pa siya ng sarili niyang domain admins. Base dun sa script. So, yan. Apply. And then, okay. Pag tinignan natin siya ulit, administrator account, palitan natin yung description kasi dapat PSIT S2A. Or, wait. Yan natin, section. Kasi meron ganun sa lahat. Section, PSIT S2 S2A. Yan. Apply. Then, okay. Yan. Lagyan natin ng kasi papansin ako eh. Yan. Owner. Apply na lang. May owner. Okay na nga yan. Apply. So, okay. So, ayan. Login tayo. Kuha tayo ng isa sa BSIT 1A. Right? Ito.
Wait. Kuha na lang tayo dun sa may mismong execution. Sa PowerShell. Never mind. So, ang pinaka-constraint lang naman dun, dito sa code natin is, ito, wait lang, buksan natin. Lahat sila dyan, mangyayari lang is, kunyari sa akin, alwin.benitez. Yun yung pinaka magiging username niyan, and then yung password is nakaset as, ito. Yan. Alwin@123. So, same sa lahat. Ang pinaka-constraint natin, or like, yung username natin is like this. First name, then dot, then last name. Aurelia. Then, ang password is alwin@123. Yan. Kailangan natin magpalit ng password. So, ang gagawin lang natin dyan, alwin@1234. Tama ba yan? Sobra yun. Alwin@1234. Yan. Alwin@1234. Next. So ayun, nakita natin kanina na hindi tayo makapag-login and dahil yun dito. Wait lang puntahan natin yung GPMC. So, Windows R. Yan, GPMC.msc. Ang pinakamakikita mo lang talaga dito una is ito, pero ang gagawin mo is yan, show mo lang. Default domain policy, hindi yan dyan. Wait, mali yan. Dito sa domain controller, yan, dito sa domain controllers, default domain controllers policy, right click, edit, and then punta ka sa computer configuration, policies ulit, software, mali, hindi dyan, Windows settings, then security settings, and then dito sa local policies. Pagkapunta mo dito, pupunta ka sa user rights assignment. Kasi kaya tayo hindi maka-login kanina. Kasi yung log on locally is hindi pwede dun sa mismong natin. Sa mismong role natin. Kasi dun sa mga roles natin, if we look sa dito sa Active Directory users and computers, ayan nga. Ulit. Ayan, yung VSIT 180 and the other groups is hindi naman nakalagay dito sa groups na to na pwede mag-access ng computer na to. So yun, i-add natin sila for the sake of it. Yan, BSIT. Select natin silang lahat. Yan, okay. Apply. Then, okay. Tapos, ang kailangan natin gawin pa is ilan natin sa dito, yung GP update sa command prompt. Ito. GP update /force para i-update yung mga policies na pina-follow niya. So, earlier, hindi tayo makapag-login since nga hindi naka-on yung login policy. Ngayon, itry natin siya ulit. Yan. Ano yung pangalan ulit doon? On A. Alt-delete muna tayo. Ay, control-delete. Switch user. Kay Aurelia tayo ulit. Yan. Maka-record pa ako. Ulit. Mouse ko. Ano ulit yung pangalan? Yan. Aurelia. Hindi. Christine. Kasi nga first name, dot last name which is Aurelia. And then yung password is, napalitan na natin to alwin@1234. Enter. And then yan. Pwede na tayo mag-login. Ayan. So, ayun. Pwede na tayo mag-login. As you can see, please enjoy Tilaw Aurelia. Makapag-login na tayo. Yan na. Nakapangalan sa atin tong desktop. And try naman natin sa iba.